Kasi po, nung dati, kapag sumisimba kami, ako, nakapakinig na. So after nun, wala na, balik na ulit. Balik sa libutan na naman kung ano yung mga gustong gawin. So dapat pala, meron tayong personal effort na kapag nakapakinig tayo ng mga salita, kinakailangan natin itong pag-aralan. Nga po, as nabanggit ko kanina, baka mamaya mali pala yung tinuturo ng mga teachers sa unahan. So dapat maging responsible tayo sa mga narinig natin at ating pag-aralan ang mga salitang ibinibigay sa atin. Yung mga taga-bearings, yung tawag sa kanila. Check the scripture daily. Did not rely on Paul's alone. So hindi lang sila kumbaga umaasa at yung nagre-rely nga dun sa turo ni Paul, ni Apostol Pablo. At second, requires diligent seeking. So kinakailangan din po pala natin na ng bawat isa sa atin na maging masikasig tayo sa pagsaliksik ng kanyang salita. Sa Proverbs 2:8 po, sinasabi po doon, at 2:4, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. So sinasabi po doon na kung hahanapin natin ng parang pila, paano po ba yung kapag naghahanap ng pila? O kaya kung paano ba yung naghahanap ng kayamanan? Hindi po ba parang ganun din yung dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin sa pagsaliksik ng salita ng Diyos? Kasi po minsan, di ba, pag gusto natin ng pera, magkaano tayo ng effort sa paghahanap ng financially, mag-work tayo ng sobra-sobra. Minsan pa nga nag-OT. Minsan pa kapag walang OT, nag-request ka sa manager, paano naman sir, ma'am, pahing OT. Tapos kung gusto mong makagraduate ng may degree, siyempre mag-e-effort ka rin, mag-e-effort din tayo na mag-aral. Tapos sa atin dito sa pananambahan, every Sunday na lang tayo nagkikita, parang yung effort nakikita po ba natin sa bawat araw na dumadaan. Kaya ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na sa Proverbs na magkaroon tayo ng matinding pagsisikap sa pagsaliksik ng salita. Na kung tutuusin ay kasi tayo sa panahon natin meron ng Bible, may Bible na nakasulat, meron din sa cellphone. Lahat na pwede nang ilagay sa phone. No? May mga kung hindi ka makapag-install sa phone, mayroon namang books. Merong books na pwedeng bilhin. So yun po yung gusto kong ipatid sa atin ng Proverbs 2 verse 4 to 5. Ito may example din kay Daniel. Sinasabi doon na si Daniel, nag-aral siya ng mga sulat ni Jeremiah. He calculated and understand God's will. Did not wait for visions. He studied the Bible available to him. So kung natin, parang nasa atin na lahat yung resources. Tayo na lang yung tayo na lang ang gagalaw sa mga resources na ito kung paano natin gagamitin. And number 3 requires time and consistency. Sa Psalms 1:2, kundi ang kaniyang kasanayan ay nasa kautusan ng Panginoon,
At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya sa araw at gabi. God commands, ito po yung sanay, God commands Israel to speak His word at home, on the road, morning and night. God designed learning His word to be daily, not occasionally. So yung pong mga, sa Deuteronomy, sinasabi po doon ng banal na kasulatan na ang mga Israelita ay ano to? Nag-aaral sa bahay, sa daan, tuwing araw at gabi, para pong na ano pa rin sa bahay, kailangan talaga sa isang pamilya na yung parents, sila yung mag-guide sa kanilang mga anak. Kasi po, doon po sa kay Timoteo, kaya siya naging ganoon kasigasi. Kasi nagsimula sa kanyang parents, sa kanilang grandmother, at sa kanyang, mami, sa kanyang nanay. Asan ba yan? Verse kasi po, later, ko po. At 15 to 30 minutes daily build strong faith. So kung palagi po natin gagawin yung mga bagay na sinasabi sa atin ng banal ng banal na Bible, na kung ulit-ulit natin na mag-aaral kahit every 15 to 30 minutes daily, ito yung magbibigay sa atin ng parang para magiging habit natin na makapag-aaral ng kanyang salita. So yun po yung gustong makita sa atin na ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng consistency sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At number 4, requires obedience. Hindi po yung nakapag-aral tayo, nakapakinig tayo sa tagapagturo or nabasa natin sa Bible, pero hindi naman natin sinasabuhay. Hindi naman natin ito ginagawa. Ang sinasabi sa Bible, huwag kang magsugal, pero panayang scatter. Padud nga po sa Chikas, mag-i-scatter. Diba? Huwag kang mag-inom, kasi hindi yun makakabuti sa'yo. Kasi yun yung pagsimulan, kasi ang pag-inom ay yun yung doon nagsisimula minsan ang kaguluhan at yung pagkakagawin ng isang tao, di ba? Minsan, kasi pag nag-inom, minsan nag-i-English na eh. Hindi na sila nagkakaintindihan. Sa 1 James chapter 1, verse 22, "Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na iyong dinadaya ang iyong sarili." Kung hindi pala natin tinutupad yung mga salita nating Panginoong Diyos na ating natutuhan, tayo pala ay para tayong dinadaya lang natin ating sarili. Kasi simba tayo ng simba every Sunday, pero after Monday to Saturday, ginagawa naman natin yung hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Understanding does not come only from reading. It also comes from practicing forgiveness, repentance, holiness, and love. So yun po yung gustong ipaano sa atin ng banal na kasulatan na sana i-practice din natin yung pagkapatawad. Parang, di ba, ang tagal-tagal na pong marami ng preacher na nagtutulong sa atin tungkol sa forgiveness. Pero tayo parang ang hirap pa rin magpatawad. So, paano po yung gagawin natin na mapapractice yung mga bagay na ito kung hindi natin sinisimulan sa pagbabasa hanggang sa pagtupad sa mga kanyang kautusan.